Ay nako, ginabi na ako. Pero sigurado ako matutuwa ang tatay dahil nasingil ko yung mga matagal nang hindi nagbabayad sa kanya ng utang. Ano kaya ulam? Meron pa kayang pasyente si tatay? Natatanaw ko na yung kubo ko. Yung kubo namin. Gutom na ako. Teka, bakit nakasarado to? Tay? Tay? Wala kayang itay? Tay? Teka. Tay? Anong nangyari sa'yo? Hindi. Paano? Tay, gumising ka. Gumising ka, itay. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Sa mga bago naman nating taga-subaybay, huwag kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa ating mahinang channel. Ihinahandog sa inyo ng inyong lingkod ang isang napakagandang kwento na hango sa tunay na pangyayari ng ating letter sender na si Waldo. Nangyari ito taon ng 1983. Tara at simulan na natin ang kwento. Sino may gawa nito? Tay! Gumising kayo! Psst. Sino yan? Walang yaka, di ako natatakot sa'yo. Sino sinabi yun eh? Psst. Waldo. Oo, ako si Waldo. Sino ka? Kung ikaw man ang may gawa nito kay Itay, magpakita ka sa akin. Waldo, hindi ako may gawa niyan. Sabihin na nating ako ang nakakita kung paano nila tinanggalan ng malay ang tatay mo, Waldo. Siya nga pala, isa akong kaibigan na matagal ng gabay ng iyong ama. Waldo, buhay pa ang tatay mo. Humihinga pa siya. Oo, tama ka. Nasaan ka ba? Hindi na importante kung nasan ako, Waldo. Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi magigising basta ang tatay mo. Puwera na lang kung makikinig ka sa payo ko. Ha? Bakit ako makikinig sa'yo? Hindi nga kita kilala eh. Kung gusto mong makasama pa siya, makikinig ka sa akin. Waldo, ang tatay mo ay isang albularyo. Alam mo yan. Sa kabila ng pagiging albularyo ng tatay mo, merong 7 magkakapatid na mangkukulam ang matagal nang nagnanasang patayin siya. Nang makakuha sila ng pagkakataon, ginawa na nila ang matagal nilang minimithi habang wala ka, Waldo. Ngayon, kinuha nila ang bertud ng iyong ama. Kung gusto mo, patayin mo rin ang 7 mangkukulam. Ako na ang magsasabi sa iyo. Kaya kong ibalik ang buhay ng iyong ama. Yun ay kung magkakasundo tayo. At paano ko naman gagawin yon, ha? Hindi ako albularyo. Wala akong kakayanan. Hindi ako katulad ni Tatay Meneses. Waldo, sa likod ng pagiging albularyo ng iyong ama, meron pa siyang naitatago na hindi mo alam. Malalaman mo rin yan kapag kusang lumabas ang matinding galit mo kapag nasa harap mo na ang taong gumawa niyan sa iyong ama. Sabihin mo sa akin
Kung gusto mo pang makasama ang ama mo, ituturo ko sa iyo ang eksaktong lugar ng 7 mangkukulam para patayin sila. At paano ko makakasigurado na maibabalik pa si Itay Meneses kapag napatay ko yung 7 mangkukulam na yan? Maniwala ka sa akin. Kilala ako ng ama mo. Ako ang gumagabay sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Bago siya magkaganyan, sinabi ko sa kanya na ipaparating ko sa iyo ang lahat. Sino-sino ba mga yon? Sabi mo sa akin! Gagante ako! Yan ang gusto ko sa iyo. Masunurin. Una, ang 7 magkakapatid na halos iisang muka. Ang panganay ay si Rosquita. Pangalawa, si Yana. Pangatlo, si Trina. Pang-4, si Bel. Pang-5, si Santa. Pang-6, si Bane. Pang-7, si Donya. Ang 7 mangkukulam na magkakapatid na yan ay matatagpuan mo sa iisang probinsya. Ngayon, kung desidido kang pumatay para muling makasama ang iyong ama, sabihin mo lang sa akin, Waldo. Tutulungan kita. Katulad ng pagtulong ko sa iyong Itay Meneses sa loob ng mahabang panahon. Gusto mo bang ipakita ko sa iyong isipan kung gaano kasakit ang ginawa nila sa iyong ama habang wala ka kanina? Paano? Diyan ka lang. Diyan ka lang, Waldo. Pagkatapos nun, nakakita na lang ako ng biglang lumitaw na kulay itim na usok sa aking harapan. Nagkorteng tao yon. Tapos ang kanyang matutulis na kuko ay agad niyang itinarak sa aking noo. At doon nakita mismo ng aking isipan ang nangyari. Bakit kaya wala pa si Waldo? Gabi na. Kamusta ka na, Meneses? Teka, Rosquita? Akala mo siguro habang buhay kang makapagtatago? Yana! Hindi namin nakakalimutan ang mga kasalanan mo sa amin. Trina! At baka akala mo, nakalimutan na namin yung iyong makapangyarihang bertud. Santa! Nandito kami ngayon para bawiin sa iyo yan. Bane! At higit sa lahat, babawiin namin ang sa amin. Donna! Pitong mangkukulam! Humanda ka ngayon, Meneses. Nakita kong pinalibutan nila ang aking ama. Habang ito'y kasalukuyang nagdarasal. Naputol ang pagdarasal noon ni Itay Meneses nang bigla siyang damputin ng 7 mangkukulam. Hindi siya nakakilos nung oras na yon, hanggang sa bigla na lang siyang natumba. At isa sa 7 mangkukulam ang dumukot sa kanyang tiyan. Nakita ko rin nang ilabas ng isa sa mga ito yung sinasabing bertud ni Itay Meneses. Nang makuha ng isa yung bertud, inangat niya ito at sabay-sabay silang naghagalpakan. Kasabay din noon ang paghilom ng butas sa tiyan ni Itay Meneses. Tapos binitiwan nila ng ganon-ganon na lang. Nabagok pa nga noon ang ulo ni Itay Meneses sabay layas ng 7 magkakapatid na mangkukulam.
Ah! Ganon ang totoong nangyari. Ipinakita ko lang sa'yo kung gaano sila kabrutal. Hindi ko maintindihan. Gaano ba kahalaga sa kanila ang bato na yon? Para sa mga mangkukulam, mas mahalaga pa ito kesa sa pera at sa ginto. Ang bertud na pinag-aagawan nila sa loob ng mahabang panahon ay nakapagbibigay sa kanila ng karagdagang buhay, lakas at kapangyarihan. Ngayon, susunod ka na ba? Oo. Pero paano? Wala akong laban sa kanila. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Nandito ako sa likod mo. Akong bahala sa'yo. Katulad ng sinabi ko, sa likod ng pagiging albularyo ng iyong ama, meron pa siyang naitatagong hindi mo nalalaman at yun ay naipasa sa'yo. Lalabas yun kapag lumabas na rin ang matinding galit mo kapag kaharap mo na ang 7 mangkukulam. Bibigyan lang kita ng babala. Ang magkakapatid na yan ay merong iba't ibang lugar sa iisang probinsya at lahat ng kanilang tinitirhan ay protektado ng mga masasamang tao, lalo na ang panganay na si Rosquita, kaya't kinakailangan mo mag-ingat. At bago ko makalimutan, merong isang taong mapaglinlang. Kapag nakita mo siya, huwag kang maniniwala sa lahat ng sasabihin niya. Sino siya? Siya si Nolesto. Ang taong yan ay mapaglinlang. Ang taong yan ang siyang namuno sa pagkuha ng makapangyarihang bertud ng iyong ama. Lahat gagawin niya para malinlang ka. Pero huwag kang basta maniniwala, Waldo. Sa oras na maniwala ka sa matatamis na salita ni Nole, hindi mo na makakasama pa ang iyong ama. Para po! Para! Ito na kaya yon? Manong! Anong problema nun? Hindi bale. Makalakad na nga. Nagpababa ako sa isang tricycle sa tapat ng napakadilim na puno. Bagamat tirik pa ang araw nung oras na yon, pero tila ba hindi makapasok ang liwanag ng araw sa pinagbabaan kong puno. Boundary yon ng isang bayan kung saan itinuro sa akin ng boses na doon ko raw matatagpuan ng isa sa 7 mangkukulam na pumatay o nagtanggal ng malay ni Tatay Meneses. Habang nilalakaran ko ang loob ng makipot at madilim na baryo, napansin ko para bang walang tao sa baryo na yon. Ano ba namang klaseng lugar to? Matatagpuan ko ba talaga rito yung Rosquita na yon? Tandaan mo, Waldo. Lahat ng mga tinitirahan ng 7 mangkukulam ay protektado ng mga masasamang tao. Huwag kang magtitiwala. Kinakailangan mong mapagtagumpayan ang problemang ito, Waldo. Ikaw na naman? Nasaan ka ba? Nandito lang ako sa likod mo, Waldo. O na, sige. Hindi ko na malayan. Nakatayo na pala ako sa tapat ng isang tindahan. Ito yung pinakaunang bahay sa baryo na yon. Bukas yung tindahan pero walang tao. Dahil sa naubusan ako noon ng yosi, sinubukan kong bumili. Tao po! Pabili nga po! Tao po! Wala yatang tao rito. Ayoko magnakaw pero magpapaalam muna ako sa tinda. Pwede bang akin na lang tong yosi na to? Ay, ganon? May tao pala. Pasensya na. Kanina pa ako tumatawag pero walang lumalabas eh. Pwede bang makabili ng sigarilyo?
Okay. Ano ba dyan? Yung Malboro. Kung wala fortune. Aba, sosyal. Bago ka rito? Oo. Hinahanap ko si... Huwag mong babanggitin yung pangalan niya. Si Manang Kita. Sinong Kita? Wala akong kilalang Kita. Baka Roskita meron. Huwag mong aaminin. Siguro. Baka nga siya yun. Teka. Anong kailangan mo kay Manang Roskita? May sulat. Oo, tama. May sulat para sa kanya. Sigurado ka? Sa akin mo na lang bigay tapos umalis ka na. Hindi. Confidential to eh. Hindi mo dapat mabasa. Ay nako, ako na nagsasabi sa'yo. Hindi ka pwedeng pumasok sa bakuran ni Manang Roskita. Bakit naman hindi? Kasi baka maging hapunan ka ng mga tao doon. Ha? Anong? Huwag ka na magtanong. Okay? Ibigay mo na lang sa akin yung sadya mo at ako nang magbibigay sa kanya. Halaka. Nakatingin na sa'yo yung isang alipores niya. Ay, bahala ka dyan. Magsasarado na ako ng tindahan. Lentik na bakla yun. Sinarado bigla yung tindahan. Hindi ko naman nakita yung sinasabi niyang alipores. Brad. Sino yun? Dito ako sa likod mo. Sino ho kayo? Narinig ko. Hinahanap mo raw si Manang Roskita. Halika. Nandun siya nakatira. Waldo, huwag kang magtitiwala basta. Oo. Sumama ako sa lalaking yon kahit na hindi ko alam ang pangalan. Pero nararamdaman ko na merong kakaiba sa kanya. Si Manang Roskita pala ay nakatira sa isang malawak na kubkuban. Ayon doon sa lalaking humatak sa akin, yung mismong gitna raw, ang kubo ni Manang Roskita. Ayon pa rito, nag-uupa lang daw doon ang matanda. Kapag ganong oras daw wala doon ang matandang Roskita. Mamayang hapon pa raw ito uuwi dahil nagtitinda daw ito ng karne sa palengke. May bisita tayo rito, wika nung isang lalaki. Pinaupo niya ako sa upuang kahoy. Tapos may batang lumapit sa akin at hinahatiran ako ng tubig. Panauhing pandangal, inom ka muna ng tubig. Salamat. Bago ko inumin yung tubig, tinitignan ko muna kung merong gumagapang sa loob. Malinis naman tapos malamig. Ininom ko yon tapos sinabi sa akin ng bata kung ano raw bang kailangan ko kay Manang Roskita. Bakit? Ang matandang yon, hindi magpapakita yon pag gantong oras. Mamayang hapon pa yun. Nagtitinda siya ng mga sariwang karne dyan sa palengke. Anong kailangan mo sa kanya? May sulat kasi. Isa nga pala akong kartero. Ganun ba? O sige, diyan ka lang kasi may ginagawa ako sa likod. Nagsisibak ako ng kahoy kasi mamayang gabi meron kaming papalambutan na malaking baboy. Diyan ka lang kuya, pag gusto mo ng pagkain, tawagin mo lang ako. Siya nga pala, ako nga pala si Tyrone. Waldo pangalan ko. Sige kuya Waldo, diyan ka lang ha. Ang napansin ko nung oras na yon, para bang napakainit ng pagtanggap sa akin ng mga tao. Aminado kong hindi pa ako kumakain nung araw na yon. Nang makaramdam ako ng gutom biglang, meron na namang lumapit sa akin na bata. Inaabutan ako ng isang platong kanin na merong ulam na baboy. Agad ko naman yung kinuha at nagpasalamat sa bata. Gusto ko pa sana siyang tanungin pero bigla na lang itong umalis. Napansin ko sa batang yon para bang hindi siya tumitingin sa akin ng mata sa mata.
Woo! Ang sarap! Grabe! Masarap ba? Oho. Napansin namin, nagugutom ka na, kaya pinadalang kita ng pagkain sa anak ko. Ganun ho ba? Kuya, kaano-ano niyo ho ba si Manang Rosquita? Sabihin na natin, si Manang Rosquita, kagalang-galang na matanda, kinatatakutan at nirerespeto. Marami pang sinasabi ang lalaking yon, pero pumukaw ng pansin ko yung 4 na lalaki na may bit-bit na naglalakihang kawali papunta sa likod ng isang kubo. Kuya, bakit may mga dala silang kawali? Kasi mamayang gabi, meron kaming palalambutan na malaking baboy. Ganun ba? Taman-tama. Makakakain ka ron. O sige. Sige, diyan ka lang. Tutulong lang ako sa paghahanda. Okay. Siguro, yun yung binebenta ni Aling Rosquita. Pumasok na naman sa isipan ko yung boses. Sinabi nito sa akin yung salitang ingat at huwag magtitiwala. Ewan ko ba nung oras na yon pagkatapos kong kumain bigla akong nakaramdam ng antok. Sakto pa naman sa hinihigan kong kahoy merong nakalapat na duyan. Mabilis akong sumakay doon at nakatulog. Nagising na lang ako bandang. Nagdidilim na dahil ginigising ako ng batang nagbigay sa akin ng pagkain. Kuya! Kuya! Oh! Teka, madilim na. Kuya, nandyan na po si Manang Rosquita. Hinahanap ho kayo. Ayun o, sa pintuan ng kubo niya. Oo, sige, salamat. Nilapitan ko si Manang Rosquita. Unang tingin ko pa lang sa kanya mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. Nakita ko rin na tinititigan niya ako ng mata sa mata. Tapos bababa yung tingin hanggang sa paa. Magandang hapon po, Manang Rosquita. Isa ho akong kartero. May sulat ho kasi para sa inyo. Sa isip-isip ko nung oras na yon, kung papapasukin niya ako sa sarili niyang kubo, doon ko na gagawin ang masama kong balak. Dahil meron ako nakasukbit na kutsilyo sa tagiliran. Ganun ba? Halika, pasok ka. Salamat po. Pagpasok ko sa loob, sinarado ni Manang Rosquita yung pinto. Akmang bubunutin ko yung kutsilyo ng biglang, asan na yung sulat? Nandito ho sa bag. Sige, maupo ka muna. Naupo naman ako nang sabihin niya yon. Pumasok siya sa kwarto tapos paglabas, may inaabot ito sa akin na isang bagay na hindi pamilyar sa akin. Ano ho ito? Tignan mo. Isang kahon yun. Kahon na kulay itim at nang pagbukas ko, para bang may lumiwanag na bagay. Kaya ako biglang nasilaw. Ano to? Bakit may ganito? Akala mo siguro hindi ko alam kung anong pinunta mo rito. Silaw na silaw ako nung oras na yon at halos hindi ko makita ang nasa paligid. Hindi ko namalayan. Nabitbit na pala ako ng mga lalaki papunta sa likod. At nang muling bumalik ang aking paningin, tumambad sa akin yung kumukulong tubig. Ano to? Kuya, naalala mo ba ako? Ako to, si Tyrone. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Mamayang gabi meron kaming palalambutan na isang malaking baboy. Yun lang naman yung itinitinda ni Manang Rosquita sa palengke. Ang lalaking kawali. Kumukulong tubig.
Ikaw ang tinutukoy namin. Anong? Wag! Hindi! Dinampot nila akong muli at itinali sa papag. Wala na akong nagawa nung oras na yon. At nakita ko yung isa rito sumalok ng isang timbang kumukulong tubig sa napakalaking kawali. Simulan mo na. Kinakailangan maibenta ko kinabukasan sa palengke ang taong yan. Masusunod po. Wag! Wag! Akmang ibubuhos niya sa akin yung kumukulong tubig. Nang biglang, nakita ko na lang may tumagos na pana sa likod niya. Kaya't nabitawan yon ng lalaki. Sinong may gawa nun? Sino? Magsiksikalat kayo. Hulihin niyo siya't patayin. Nakita ko rin. Yung mga nakapaikot sa akin isa-isang nagpalit ng anyo. Nagtatakbo sila sa bandang kanan na para bang pinupunto ng mga ito na nandoon yung pumana sa lalaking bubuhos sana sa akin ng kumukulong tubig. Hindi nagtagal. Nagsigsibalikan ng mga yun. Galit na galit dahil wala naman daw tao doon. Walang tao doon! Imposible! Pakawalan niyo nga ako! Ano bang kasalanan ko sa inyo? Nagdadala lang naman ako ng sulat Huwag mo na akong linlangin pa. Alam ko kung sino ka. Ako ang hahanap. Bantayan niyo ang pagkain. Doon ko na pagtanto na lahat pala ng mga yon ay purong aswang. Pero sa pagkakaalam ko si Manang Rosquita ay isang mangkukulam. Pumasok din sa isip ko na hindi kaya't ang isang mataas na uri ng mangkukulam ay kayang kontrolin ang lahing aswang. Akin yung puso mo para mas lalo akong bumata. Ano? Aswang kayo? Hindi mo pa ba naiintindihan? Napansin ko parang baliwala lang sa kanila ang pagkamatay ng isang lalaking tinamaan ng pana. Kasi binitbit nila yon nang wala man lang akong narinig na anumang iyak mula sa mga ito. Nakikita mo to? Hindi kita gagamitan ng itak. Mga matutulis na kuko ko ang ipangbibiyak ko sa tiyan mo. Maswerte kami ngayong gabing to. Kasi meron kaming pagkain. Hindi na namin pa kailangan bumaba ng kabayanan para manghanap ng pagkain. Lumayo ka sa kanya. Mamaya ka kakain. Huwag mo kaming gulangan, Tyrone. Alam ko yun, Itay. Sinasabi ko lang, akin ang puso niya. Mga baliw, hindi nyo ako makakain, mga aswang. Baka hindi nyo nalalaman, hindi lang ako nag-iisang pumunta rito. Marami kami, kaya kung ako sa inyo magsiksikalat kayo. Kapag nakakuha ng pagkakataon mga kasama ko, matutulad kayo sa isang yun. Napansin ko sa kanila nang sabihin ko yun. Para silang mga ulaga at natakot. Gala ng gala ang mata ng mga ito. Tapos isa-isang nawala. Para bang sineryoso nila yung sinasabi kong marami akong kasama. Habang wala sila, pinilit kong makawala. Natanggal ko yung pagkakatali sa aking kamay. Sinunod ko yung paa. Mabuti na lang dahil baging lang ang ginamit sa akin ng mga ito, kaya't nagawa kong kumawala. Nang makita kong papabalik na si Manang Rosquita, mabilis akong nagtago sa likod. Nasaan na yon? At sinong traidor sa inyo ang naunang kumain? Nasaan na ang pagkain? Kala mo pinakawalan nila ako. Kala mo tinraidor ka. Hindi. Umanda ka sa aking matanda ka.
Nilundag ko siya. Mula sa likuran sinaksak ko ang batok ng matandang Rosquita. Dahil sa talim ng kutsilyo ko nagawa kong putulin ang ulo ng matandang yon. Sabay sipa sa katawan niyang walang buhay kaya't ito'y nailaga sa napakalalaking kawali. Pagkatapos nun, narinig ko na naman yung nagsasalita sa isipan ko at sinasabihan akong, "Dalian mo! Tumakbo ka na! Paparating na sila! Dalian mo!" Oo! Mabilis akong nagtatakbo papaalis sa lugar na yon. Hanggang sa aking naramdaman mula sa baba hanggang sa itaas ay merong humahabol sa akin. Sinabi rin sa akin nung nagsasalita na yon na dapat ay lumabas na kung sino ba talaga ako. Hindi ko alam ang tinutukoy niya pero para bang naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Kakaiba raw. At lalabas lang daw yon kapag kaharap ko na ang mga taong pumatay o nagtanggal ng malay kay Itay Meneses. Nararamdaman ko habang ako'y tumatakbo. Para bang tinutubuan ako ng kakaibang balahibo. Ramdam ko rin na para bang nawawarak yung likod ko na para bang tinutubuan ng pakpak. Pero hanggang ganun lang yon. Nang makalabas ako sa baryo doon ko nalaman. Wala na pala yung mga humahabol sa akin. Tapos nangingibabaw sa aking isipan yung napakalakas na hagalpak. Naanimoy tuwang-tuwa dahil napatay ko na ang isa sa salarin na mangkukulam. Magaling ang ginawa mo. Nakakaisa ka na, Waldo. Magaling. Meron pang 6. Tandaan mo, nandito lang sa loob ng isang probinsyang to ang mga yon. Lumayo ka na. Magpahinga ka muna, Waldo. Nang tuluyan na akong nakalayo sa lugar na yon, natumbok ko ang isang bayan na merong ilaw. Bandang 8:00 pa naman doon pero kitang-kita ko na para bang abalang-abala ang lugar na yon. Tumapat ako sa isang kainan kung saan meron isang dalagang nagtitinda. Napakaganda ng babaeng yon sa aking paningin. Yes po? Yes? Pwede bang kumain dito? Opo naman. Upo po kayo, Mr. Waldo. Ako si Waldo. Christy po. Ako po ang owner po rito. At ako na rin po ang nagtitinda. Oh? Sipag mo naman. Ala, Mr. Bakit parang pagod na pagod ka? Ba't ganyan itsura mo? Dayo kasi ako rito. Hindi ko alam kung saan ako napadpad eh. Nasuot ako kung saan-saan. Yun namang lintik na tricycle driver. Binaba ako kung saan para bang takot na takot. Ay ganon? Baka sa baryo Sumangya yun. Sumangya? Sumangya nga ba tawag dun? Naku. Pugad basta, never mind. Sige, kumain ka na. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit bigla akong natakam nang makita kong merong isang timba na hilaw na baboy ang dinaan sa harapan ko habang bitbit ito ng 2 tao. Mister, ito na po yung pagkain mo. Ha? Ganun ba? Salamat. Hindi maalis-alis sa tingin ko yung isang timbang karne ng baboy. Kahit na sumusubo ako ng pagkain ng oras na yon, nakapako pa rin doon ang tingin ko. Mas lalo akong natakam nang alisin sa timba yung baboy lalo na't nang tumulo ang sariwang dugo nun. Hindi ko namalayan. Tumayo na pala ako at nilapitan yung lalaking may bitbit ng baboy. Hoy! Ba't nandito ka? Doon ang kainan, hindi rito. Ha? Sabi ko doon ang kainan, hindi dito. Oo, naku. Pasensya na ho. Ay, mister! Kusina po yan! Ha? Oo nga no? Hindi.
Ah, tinitignan ko lang yung, yung baboy. Parang gustong bumili. Magkano ba yan? Hindi namin to tinitinda. Ititinda lang namin to kapag luto na. Ano ka ba? Doon ka na nga, inaabala mo kami. Oho, pasensya na po. Pasensya. Kayo talaga mga dayuhan. Akala nyo sa aming mga probinsyano, madali nyo kaming mauto. Aba, o inaakala nyo, makapangluloko kayo rito pues nagkakamali kayo. Kuya Winston, hayaan mo na. Sige ho, ma'am. Pagkatapos noon, hindi ako pinagbayad ng magandang may-ari ng kantin. Aalis na sana ako pero bigla niya akong in-interview. Kuya Waldo? Po, ito po'y bayad. Naku, hindi na. May tatanong ako sa iyo eh. Ano bang ginagawa mo sa lugar na yun? Ha? Kasi, isa akong kartero. Ganito pala buhay ng kartero. Maliligaw ka, may habol sa iyong aso, mga ganun ba? Ganon? Saan ka tutuloy niyan? Wala pa nga eh. Pero baka sakaling merong matuluyan dito kahit bayaran ko na lang. Kung gusto mo, dito ka na lang. Ha? Pwede ba? Bakit naman hindi? Kung gusto mo lang, libre na kahit isang gabi lang. Sige, sabi mo yun ha? Oo. Akala ko doon mismo sa karinderya. Pero hindi pala. Meron palang nakabukod na bahay ang babaeng yun. Pinapasok niya ako sa bahay niyang hindi namang kalakihan. Pero napakalinis. Sa isip-isip ko mukhang nagamit ko rin ang aking itsura at katawan para akitin ng isang napakagandang babaeng katulad niya. Binigyan niya ako ng damit, ng brief at ng salawal. Itinuro niya rin sa akin ang isang hindi namang kaliitan na kwarto. Ayon sa kanya, doon daw muna ako dapat na magpahinga. Sa labas naman ng kwarto, merong CR para sa mga bisita. Sige na, maghugas ka na ng katawan mo, kuya. Magpahinga ka na rin. Oy, wag mong isipin na may gusto ako sa'yo, ha? Gusto ko lang makatulong. Salamat. Salamat kung ganon. Okay. Pagkatapos kong mag-shower, mabilis akong nakatulog. Ewan ko ba kung bakit ganon na lang ang panaginip ko nung oras na yon. Pumasok daw doon ang magandang babaeng may-ari ng bahay. Pinagmamasdan ko siya habang inaalis niya ang sando niya. Nakita ko rin sa aking panaginip nang tanggalin niya yung bra niya. Akala ko totoo na, pero panaginip lang pala. Nung mga oras na yon, nagising ako at 2:00 na ng madaling araw. Ano ba namang klaseng panaginip yun? Ay nako Waldo, ano to pagnanasa? Ayusin mo Waldo. Mabubuhay pa yung tatay mo. Ayusin mo. Teka, anong ginagawa mo dyan? Yung babae sa panaginip ko nakita kong nakasilip sa bintana. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Kasi nakabukas ang ilaw. Nakita ko yung malagkit niyang tingin sa akin. Hanggang sa sinabi kong, bakit ka nandyan? Pumasok ka rito kung meron kang gustong gawin. Bigla siyang nawala at narinig ko yung yabag niya papaikot at papasok sa mismong main door. Tapos kumatok siya sa aking kwarto. Nang pagbuksan ko siya, laking gulat ko dahil bigla niya akong binigwasan. Bumulagta ako sa higaan tapos takang nagtatanong. Teka! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Patitirahin mo ako rito, pakakainin ng libre tapos gaganyanin mo ako? Sabihin mo sa akin kung meron kang gusto. Gusto mo ba katawan ko? Pagbibigyan kita. Alam ko namang di mo to gagawin kung di mo ako gusto eh. Hoy, huwag kang asumera. Akala mo ba hindi ko alam? Isa kang aswang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako aswang. Isa kang aswang. Hindi mo alam. Matagal ko nang gustong pumatay ng aswang. At ito na ang pagkakataon.
Dahil salot ang mga aswang na yan. Pinatay nila ang lolo ko at ang inang ko. Ngayon, huwag mo isipin na meron akong gusto sa'yo. Hindi ako makukuha ng magandang itsura mo. Teka, hindi nga ako aswang. Nararamdaman ko, aswang ka. Sinabuyan niya ako ng isang dakot na asin. Tapos pinitpit na bawang. Ramdam ko noon yung init pero hindi masyado. Ganun pa man hindi ako nag-react. O ano? Napatunayan na. Sabi ko sa'yo hindi ako aswang eh. Teka, akala ko aswang ka. Hindi nga. Asan? Asan ang aswang? Ma'am, asan ang aswang? Dito kuya. Naku, nalintikan na. Ang ginawa ko ng oras na yon, itinulak ko si Christy. Kaya't mabilis akong nakalabas. Nasa lubong ko yung isang matandang merong hawak na malapad na pangtadtad ng baboy. Agad ako nitong hinalipaw pero nakalihis ako. Tinadyakan ko matandang yon para makatakas ako sa bahay. Hindi lang yon. 4 na lalaki pang may bitbit na pangtadtad ng baboy. Lahat sila sinalubong ako pero hindi nila ako inabutan. Nang makalayo ako sa lugar na yon, napaupo na lang ako sa isang tabi. Akala ko swerte na. Malas pala nga abutin ko. Langya, muntik na ako dun ah. Ang babaeng yun ay apo ng albularyo. Galit yun sa mga aswang. Bakit kasi nagtiwala ka sa magandang muka ng babaeng yun? Akala ko kasi may gusto siya sa akin eh. Tanga! Hindi ganun yon. Sa susunod, mag-iingat ka na kung gusto mo pang makasama ang ama mo. Oo, alam mo pala bakit di mo man lang sinasabi. Hoy ikaw! Bakit humamang pulis? At anong ginagawa mo dyan? Nagpapahinga lang po. Nagpapahinga? Hindi mo ba alam nakatapat ka sa isang magandang bahay? Tumawag sila sa amin dahil meron kang kahina-hinalang galaw. Nako, hindi ko alam. Ang alam ko isang puno lang to pero may malaking bakod pala dyan. Umalis ka na dyan kung ayaw mong ikulong pa kita. Yes sir. Tatalikuran ko na sana yung matabang pulis nang bigla niyang hawakan yung bag ko. At anong laman ng mga ito? Ha? Wala ho yan, mga gamit ko lang po yan. Patingin. Buksan mo. Sir naman. Buksan mo. Oho. Binuksan ko yung bag ko at tumambad sa kanya ang iba't iba kong gamit pampaligo. Sabon ha? Akin na lang tong isang to. Sir, wag naman po. Galing pa ho ng malayong lugar yan eh. At nagre-reklamo ka? Baka gusto mong tuluyan pa kita ngayon dyan. Nako, hindi naman po sa ganon. Sige ho, sa inyo na po yan. Umalis ka na. Baka tuluyan pa kita dyan eh. Pasensya na po. Habang naglalakad ako, narinig ko na naman yung nagsasalita. Talaga nga naman mga pulis na yon. Mga walang magawa sa buhay. Hindi bale. Balang araw ang mga masasamang pulis, ako rin ang makikinabang. Hoy, ano bang sinasabi mo dyan? Hoy! Hindi ba sinabi ko umalis ka na? Ano pa bang ginagawa mo dyan? Oh sir. Bakit nagsasalita ka, balo ka ba? Siguro wala ka pang kain maghapon magdamag. Oho. Wala nga po akong pere. Hindi ka sumama ka sa akin. Saan niyo po ko dadalhin? Hindi ako nakapagreklamo ng isakay niya ko sa police mobile. Naisip ko tuloy na baka isalvage ako ng pulis na mataba. Pero wala naman akong ginagawang masama. Tandang-tanda ko nasa 5 minuto ang biyahe nang huminto kami sa tapat ng isang karinderya. Karinderyang nakasarado. Teka, ito yung... Sarado na pala karinderyang to. Hindi bale. Lilipat tayo sa iba.
Sir, bakit ba dinadala niyo ako sa karinderya? Hindi mo ba naintindihan? Gusto kitang pakainin, okay? Opo, hindi ko po alam eh. Lumipat kami ng karinderya. Halos lahat ng puntahan namin sarado pa. Tapos binabaan niya ako sa isang maliit na bakery. Oh, pumili ka ng gusto mo dyan. Baka sabihin mo naman lahat ng pulis ko tongero. Sir, wala po akong sinabi. Pumili ka na ng tinapay. Oho, pabili nga po nito, ito. Hoy! Dalawa lang ang kaya kong libre sa'yo. Allowance ko sana to eh, pero bibigay ko na lang sa'yo. Mabait naman pala ang pulis na yon. Habang kumakain ako ng tinapay, tinanong ko sa kanya kung saan matatagpuan ang isang baryong to. Bakit? At anong gagawin mo sa lugar na yan? Ha? Hindi mo ba alam na ang lugar na yan ay pinapalibutan ng masasamang tao? Maging kaming mga pulis ay hindi kami basta pumapasok dyan. Bakit ho, sir? Ano ho bang meron dito? Iho, sa lugar na yan, merong isang matandang kinatatakutan, nirerespeto, binibigyan ng galang. Bakit sino ho siya? Si Matandang Yana. Si Matandang Yana ay isang mangkukulam. Mangkukulam? Huwag mong ilakas. Baka mamaya marinig tayo nun, malintikan pa ako. Si Matandang Yana ay isang mangkukulam. Ang matandang yon ay kinatatakutan ng kahit sino man dito. Maliban na lang kung hindi siya kilala. Siguradong babaliwalain mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Ngayon, tatanungin kita. Anong kailangan mo sa lugar na yan? Manang Yana, teka ho ah. Tama. Manang Yana nga nakalagay dito. Sulat po. Sulat? Bakit ano ka ba? Kartero po. Kartero? Lintik. Akala ko basurero. Akala ko pulube. Sige na. Huwag ka magtatagal doon sa lugar na yun, ha? Yes, sir. Lumakad ka na! Antayin kita rito. Kapag hindi ka nakabalik sa loob ng isang oras, pasusundan na kita dyan. Yes, sir. Mabait naman pala yung pulis at sinisigurado niya ang aking kaligtasan. Nang tuluyan ako makapasok sa baryo na yon, halos wala akong makitang tao. Nagtataka naman ako kung bakit hindi ako pinigilan ng pulis samantalang madaling araw pa nung oras na yon. Ito na kaya yon? Sabi nung, Yan na yon, mag-iingat ka. Maraming nakatingin sa paligid. Ganun ba? Tao po! Nandyan yung matanda sa likod ng pinto. Pagbukas ng pinto, salaksakin mo agad ang lalamunan tapos magtatakbo ka na. Huwag kang magpapakita sa pulis tsak nahuhulihin ka nun. Oo. Pagbukas ng pintuan, tumambad sa akin ng isang matandang kamuka ng matandang ruskita. Siguro height lang ang pagkakaiba. Anong? Teka, kamukha mo si Meneses. O tama ka! Yap! Hindi man lang siya nakaimik nang saksakin ko ito sa lalamunan. Pagkatapos noon, mabilis akong nagtatakbo. Hindi ako pumunta sa pulis kung saan niya ako inaantay. Nakarinig ako ng ingay ng tubig kaya't doon ako nagtatakbo. Hinugasan ko yung damit ko na punong-puno ng dugo. Magaling! Nakakadalawa ka na! Sabihin mo nga sa akin, mangkukulam ba talaga yon? Si Aling Yana ba talaga yon? Bakit parang walang kakaiba sa matandang yon? Baka nagkakamali ako. Hindi ka nagkakamali. Yun ang isang mangkukulam na gumawa ng masama sa iyong ama. Kaya huwag kang mag-alala. Okay lang yan. Pagkatapos kong maghugas ng damit, narinig ko na yung sirena ng pulis at alam kong papasok na yon sa loob ng baryo.
2 na. Pero meron pang 5. Bibigyan kita ng babala. Yung 5 yon, Mahihina na sila. mahina. Oo, tama ka. Halos hindi na makagulapay. Pero sabi mo kinuha nila yung bertud ni Itay. Oo, pero mga wisyo na lang nila yon. Ang pisikal na katawang pumunta ron, si Rosquita at si Yana. Pero, hindi porket nakahiga na lang si Trina, si Pel, si Santa, si Bane at si Donya. Madali mong magagawa ang mga plano mo. Yang 5 yan, nakahiga nga pero protektado ng mga masasamang tao. Nandyan din ang iba't ibang klase ng paglilinlang. Teka nga. At paano naman naging delikado yun, ha? Yung 2 nga walang kahirap-hirap eh. Pero, alam mo, sa kabila ng ginagawa ko, meron pa rin akong alinlangan. Hindi ako sigurado kung totoo ba yung sinasabi mo eh. Kung talaga bang makakasama ko pa si Tatay Meneses pagkatapos nito. Wala ka bang tiwala? Bakit mo sinusunod ang sinasabi ko sa'yo? Di naman. Baka sakali lang din ako. Pagkatapos nito, kung hindi mo yan tototohanin, hahanapin kita kahit saan ka magpunta. Yan ang gusto kong marinig. Sige nga, sundan mo nga ako kung kaya mo. Pero huwag ka mag-alala. Basta sinabi ko totoo. Maniwala ka lang sa akin. Magkakatotoo ang lahat ng yan. Maniwala ka lang. Ang sumunod na target ko si matandang Trina. Ayon sa bumubulong sa akin, mahinang matandang hindi na makagulapay. Simula sa lugar na yon, naglakbay ako ng halos 2 oras. Sikat na yung araw nung oras na ito. Pagod na pagod at antok na antok ako nung mga oras na yon. Dito muna ako. Papahinga muna ako. Pakawari ko, mabilis akong nakatulog. Tapos, meron akong naririnig. Yun na namang boses na nagsasalita. Gumising ka. Gumising ka. Gumising ka, Waldo. Bigla akong nagising. Pagmulat ng aking mga mata, ang nabungarang ko isang lalaking nakasuot ng sandong puti. Nananaba ko yun sa harapan ko habang nakangiti. Ikaw? Sino ka? Bakit ka tumatawa? Sino ka sinabi? Waldo. Nakakadalawa ka na. Puring-puri ka ng bumubulong sa'yo, Waldo. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Siya si Nolesto. Nolesto? Ikaw si Nolesto? Oo, ako si Nolesto. Magaling ang ginawa mo, Waldo. Pero wag mong isipin na yung 5 pang natitira, madali mong mapagtatagumpayan para kitilan ng buhay. Ang hirap naman kasi si Waldo. Masyado kang nagtitiwala dyan sa bumubulong sa isip mo, Waldo. Ang hindi mo alam, sa bawat makakapatay ka, natutuwa siya kasi meron na naman siyang pakikinabangan, Waldo. Pero ang kapalit nun, hindi muling pagbuhay ng iyong ama. Maniwala ka sa akin. Ewan ko ba kung bakit, bigla na lang parang nawala sa paningin ko ang taong yun. Nasaan ka na? Asan na yun? Umalis na. Hindi mo ba nakita? Hindi. Sino ba yun? Yun si Nolesto. Si Nolesto ang masamang tao. Dapat ay bumangon ka kaagad. Dapat ay sinalaksak mo siya. Katulad ng ginawa mo kay matandang Rosquita at Yana. Paano ko naman gagawin yun? Parang biglang nawala eh. Para bang bula. Hindi bale. Nakapahinga ka naman na. Hanapin mo na si matandang Trina. Oh, sige.
Nahirapan akong hanapin ang bahay ng matandang Trina. Nagtanong ako noon sa isang matandang nagtitinda sa gilid ng bangketa at sinabi niyang, Si matandang Trina ba, bakit? Ang matandang yun ay hindi na makagulapay, pero kinatatakutan at sinusunod pa rin ng mga nakapaikot sa kanya. Ano bang kailangan mo sa kanya, ha? May sulat po. Sulat! At sino namang makakaalala sa matandang yon? Hoy, wag mo nga akong lokohin dyan. Halika nga rito, maupo ka muna. Bumili ka muna ng tinda kong anting-anting bago ka pumasok sa lugar na yon. Anting-anting? Hindi totoo yan. Hoy, wala kang respeto. Ang sino mang sumisira sa mga paninda kong anting-anting ay namamatay. Ano? Sobra ka naman, Manong. Aba, ayaw mo maniwala? Sige, nakikita mo tong mga paa ko. Hindi na yan umuunat. Sige nga, paunatin mo nga. Tumayo ka nga. Aba, talagang sinusubukan mo ako. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Yung matandang baluktot ang paay umunat ang paa tapos tumayo. Nang lalaki ang mga mata ko lalo na't nang bigla niya akong suntukin sa noo. Pakawari ko'y sinipa ako ng kabayo. Sa lakas ng pagkakasuntok ng matanda tumilapon ako sa malapit na nagtitinda rin ng mga palamig. Ay ano ba naman yan? Itong matandang to, pati ba naman yung dayo kinukrusyon para lang makabenta ng anting-anting? Ay bakla, wag mo akong masabi-sabi ng ganyan, ha? Pag ikaw diskarte mo, hindi kita inaano, ha? Ay, sinira mo na yung paninda ko! Hoy ikaw, bayaran mo yung paninda kong nasira. Ano? Bakit ko naman babayaran? Iwanan mo na yan. Bala ka dyan. Teka, narinig ko. Hinahanap mo yung bahay ni matandang... Matandang ano? Matandang Trina? Oo, bakit? Doon yung bahay noon. Sige na, umalis ka na. Sisingilin ko tong matandang to. Sige, pasensya na. Nakita ko yung bahay ni matandang Trina. Isang bulok na bahay na lumang-luma na pero malaki. Para bang panahon pa ng hapon ng mga yun. Ito pala yun? Teka, sino yung dalawang lalaki na yun? Pakawari ko, mayaman ang matandang yun. Kasi merong dalawang lalaking nakatayo doon na para bang nagsisilbing security guard. Mga nakaitim tapos nakashades din ng itim. Ang buhok ng mga ito'y hagod na hagod. Isa ron nang lumapit sa akin tapos nagtanong. Brod, may kailangan ka ba? Dito ho ba yung bahay ni matandang Trina? O dito. Ano ba kailangan mo ha? May sulat ho kasi para sa kanya. Akin na. Aba hindi. Kailangan siya makabasa. Ganun ba? Teka sandali lang. Laking gulat ko. Lumabas ang matandang Trina pero nakasakay sa wheelchair at itinutulak ng isang lalaking nakaitim. May kailangan ka daw. Kayo ho ba si Manang Trina? Ako nga. Anong kailangan mo? Sulat po. Kunwari, binubuksan ko yung bag. Kunwari, ilalabas ko na yung sulat. Pero ang totoo nun, hawak ko ng aking patalim. Tinitignan ko lang yung mata ng lalaking nagtutulak ng wheelchair para makakuha ko ng pagkakataon upang salaksakin sa leeg ang matandang yun. Nung mga oras na ito, para ba akong taong walang puso at papatay ako ng isang matandang hindi na nakakatayo. Inisip ko na lang na sila yung mga taong salarin kung bakit nagkaganon si Itay Meneses. Hayop kang matanda ka, itong sayo! Bago pa man tumama yung dulo ng kutsilyo ko sa mukha ng matanda, nahawakan na ng pinaka-bodyguard niya ang aking braso. Napakatigas ng braso nun. Pinilipit niya ang braso ko tapos binitiwang ko ng kusa ang hawak kong kutsilyo. Narinig kong sumigaw ang matandang yon. Sinabi nito na ipasok na raw ako sa loob. May lumabas pang 4 na lalaki at ipinasok ako sa loob ng lumang bahay.
Pagdating doon, nakita ko yung isang nakakatakot na ribulto. Hinarap nila ako doon tapos tinalian. Ikaw ang kukumpleto sa aking buhay. Pagkatapos nito, siguradong ako'y kakalooban na ng panibagong buhay. Akala mo siguro hindi ko alam na anak ka ni Meneses. Naamoy ko ang dugo niya sa'yo. Pasensya ka na, pero ang mga aswang na katulad mo'y hindi na dapat bang binibigyan ng pagkakataon. Alam mo pala eh, para sabihin ko sa'yo, yung dalawang mas nakakatanda sa'yo patay na. Ano? Anong? Oo, totoo. Pinatay siya ni Nolesto. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Imposibleng gawin yon ni Nolesto sa aking mga kapatid dahil meron silang kasunduan. Pero yun ang totoo. Nakita ko kung paano patay ni Nolesto. Si Rosquita at si Yana. Kala mo Hindi tumalabang pangloloko ko sa kanya. Kasi tinawanan lang ako ng matandang yun. Ito ba ang hinahanap mo? Ang bertod ng iyong ama? Sinusubukan mo pa kaming pagsabungin? Huwag ka mag-alala, bata. Alam ko nangyayari at alam ko rin na ikaw ang pumatay sa aking dalawang nakakatandang kapatid. At alam ko rin kung sinong gumagabay sa iyo. Mag-iingat ka baka balang araw ikaw ang balikan niyan. Anong plano mo? Ano pa? Iaalay kita sa aking sinasamba. Hindi! Nakatali na ako noon sa isang nakakatakot na ribulto o sa harapan noon habang ang matandang Trina pinipilit na tumayo. Hawak-hawak na ito ang isang matulis na kutsilyong para bang gawa sa bato. Hindi mo maitutuloy yan. Alam ko, wala ka ng lakas para pumatay. Pero gagawin ko ito para ako'y mabuhay. Hindi. Anong? Yung mga kandilang nakasinde sa paligid ko, isa-isang namatay. Tapos yung mga lalaking nakaitim, para bang mga natatakot na. Anong nangyayari? Hindi namin po alam. Hindi matutuloy ang masama niyong balak. Ayan. Andiyan ay kaibigan ko. Umanda kayo ngayon. Dahil sa namatay yung ilaw, halos wala na kaming makita. Ramdam ko na lang na para bang may nagkakalagna sa aking pagkakatali sa paa at sa kamay. Nang matanggal yon, naaninag ko ang matandang Trina. Nakaupo pa rin ito sa wheelchair kaya't agad ko siyang tinadyakan. Hinanap ko yung bag ko kung saan nakalagay. Mabuti na lang nandun lang pala sa gilid. Kinuha ko yung kutsilyo ko ron at akmang sasaksakin ko yung matanda pero may pumigil sa braso ko at sinabing, magpasalamat ka at meron ka pang ibang lakad kung hindi. Mag-iingat ka na lang. Parang ito yung boses ni Nolesto. Hindi ako maaaring magkamali. Sa isip-isip ko bakit niya ako tinutulungan. Ano ang purpose ng lahat ng to? Natakot na ako ng oras na ito kasi narinig kong sumusugod na sa akin yung mga lalaki. Habang yung matandang Trina naman ay humihingi ng tulong sa kanyang mga alipores. Sinubukan kong tumakas at nagtagumpay ako nung oras na yon. Walang ya. Kulto yata mga yun. Tama. Kulto. Ikaw ba nagkalag sa akin? Hindi. Si Nolesto yun. Bakit niya yung ginagawa? Bakit niya ako tinutulungan? Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Sinabi ko naman sa'yo. Mapaglinlang ang taong yun. Huwag kang maniniwala sa kanya. Sa akin ka lang maniniwala. Dahil ako lang ang may kakayanan ibalik ang buhay ng iyong amang si Meneses. Kumuha ka pa ng pagkakataon. Patayin mo ang matandang Trina. Huwag kang aalis sa lugar na ito.
Nagtatago ako noon sa isang puno kung saan pilit akong hinahagilap ng mga lalaking nakaitim. Sa isip-isip ko kapag nandon na silang lahat, babalik ako sa lumang bahay ng matandang Trina at tutuluyan ko na siyang patayin. Isang oras pa ang lumipas at bumulong na naman sa akin ang hindi ko kilala. Abala ang lahat. Nag-iisang matandang Trina. Puntahan mo na siya. Patayin mo na siya. Oo! Mabilis akong bumangon sa pagkakadapa. Nagtatakbo ko sa lumang bahay. Nakita ko ang matandang Trina nakaupo sa wheelchair at napapalibutan ng mga nakasinding kandila. Kung masama ka, pinilit ko rin maging masama. Dahil sa inyo, ginagawa ko mga bagay na ito. Kaya humanda ka tanda. Katulad mo, papatayin din kita. Sige, kung yan ang gusto mo. Kung sa palagay mo'y tama ang ginagawa mo, gawin mo na pero pinapaalalahanan kita. Lahat ng ginawa mong to ikaw din ang puputukan. Huwag kang magtiwala sa bumubulong sa'yo. Halika, isalaksak mo sa akin yung hawak mo na yan. Hindi ako nakinig sa sinasabi niya. Bagkos lumapit ako at sinaksak ko ang matandang yun. Tumagas ang dugo niya. Nakita ko kung paano siya mawalan ng buhay. Mabilis akong tumakas nung oras na yon at laking gulat ko. May mga taong nakaitim na nakabulagta sa lupa para bang hindi na humihinga. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero ayon sa bumubulong sa akin, namatay daw ang mga yon. Pagkatapos din mamatay ng matandang Trina. Magaling ang ginawa mo. Nakakatatlo ka na. Sino na kasunod? Sino na? Hindi ako mapapagod. Gusto ko mabuhay siya. Huwag ka mag-alala. 4 na lang. 4 na lang. Umalis ka na rito bago pa dumating ang mga otoridad. Oh, alis na ako rito. Ang sumunod na pakay ko si Matandang Pel. Ayon sa bumubulong sa akin, doon daw yon nakatira sa malayong kabihasnan, kung saan hindi basta napapasok ng kung sinong tao ang lugar nito. Babala pa sa akin ng bumubulong sa akin, delikado raw ang papasukin ko. Hindi raw aswang, hindi kung sino ang pumoprotekta rito. Bagkos, isang makapangyarihang ermitanyong bantay ng lugar na yon. Kailangan mo mag-ingat. Magaling ang ermitanyo na yon. Kilala ba siya ni Nolesto? Oo. Kilalang kilala. Hindi mo siya basta malilinlang. Ang ermitanyo, mahilig uminom. Daanin mo siya sa ganyan. Nasisiguro ko, kapag natalo mo siya sa inuman, magagawa mo na ang gusto mo kay Matandang Pel. Pero huwag ka ring papakasiguro. Mag-iingat ka. Sige. Wala akong kapaguran. Tinahak ko ang napakakipot na daan. Kapag may nakikita akong kubo, tinatanong ko sa kanya kung ito na ba yun. Ayon sa kanya, hindi raw yun. Pero ang nakatira daw doon ay napakadelikadong tao din. Tao na pumapatay ng kapwa-tao. Ganun ba? Oo, dalian mo. Nakita ka na. Hoy! Sino ka? Sino nagsabi sa iyong pumunta ka rito? Takbo, dalian mo. Oo, ito na. Mabilis akong nagtatakbo pero narinig kong sunod-sunod na putok ng barilang narinig ko. Para bang pakawari ko, tinutugis ako ng bala ng taong yun hanggang sa ako'y naglingid sa isang malaking puno. Tapos narinig ko na lang ang yabag dahil sa mga tuyong dahon. Alam ko nandito ka. Hindi mo ako matataguan. Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Kapag hindi ka kumibo, talagang mamamatay ka.
Idepensa mo ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong matalinhagang salita. Nasaan ka? Magpakita ka! Oops! Teka lang. Itutuloy po natin bukas ang part 2. Hanggang part 2 lang naman to. Bali, si matandang Pel, Santa, Bane at Donya na lang ang kanyang tatrabahuin. Ano kaya ang kalalabasan? May babalik kaya ang buhay ng kanyang tatay Meneses? Kapit lang po kayo sa ating mahinang channel at ako po'y nangangako na bukas po ilalapag po natin ang kasunod. Maraming salamat.